Hello, magandang hapon mga kabayan. Ito na naman po ang inyong kabayang Ed at kumakatok sa inyong mga tahanan upang kayo ay makadaog papalad maski sa ilang minuto lamang. Okay? Pero bago po tayo mag-umpisa ay tayo muna yung magpasalamat sa ating Panginoon. Panginoon, salamat po sa nagdaang linggo, sa mga biyayang pinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Salamat po, Panginoon. Kabayan, another week, another recipe. I know, yung iba ay nag-comment na ano kaya lulutuin ni Kabayan ngayon susunod na linggo? Well, sa ngayon in time for the Lenten season, magluto naman tayo ng isda, right? So, ang pinaka-paborito kong isda, and I hope you as well, is yung bang national feast natin na madaling hanapin, right? At para sa akin, ang pinaka-paborito kong isda ay bangus. You don't know me well kapag di mo alam na ang paborito ko ay bangus. And before we start, I wanna give you a little bit of story behind the bangus, right? So, nung bago pala po ako mag-asawa, darating ako ng weekend galing sa pagdadayuhan. My wife always make it sure na meron paksiw na bangus, right? So ngayon, isang weekend pa uwi ako, pinaghanda niya ako ng paksiw na bangus, not knowing na yung ibang kasamahan pala namin paborito rin ng bangus. So nung kakain na kami, wala na yung pinaka-paborito kong parte, which is yung ulo ng bangus. Anyway, to make the story short, may nauna. Kanya alam kong ang bangus ay popular kasi maski sino ay nagugustuhan ito. Even dito sa ibang bansa, popular na rin ang bangus. Sari-saring recipe na ang nakita ko, natikman ko. At ang nakakatuwa ay just like what I said a while ago, you don't know me if you don't know that bangus is my favorite, right? Bali, ang kailangan natin ay isang bangus. Okay. So, hugasan lang po natin. At po na gagamitin natin ay yung ating paasim. Atin po siyang bubudburan. Bubudburan lang po natin siya ng medyo may pagka-generous. Konting asin. At ito yung mayonnaise. At atin lang i-spread sa katawan ng bangus. Yep. Ganyan lang po kasimple mga kabayan. Konti lang po para huwag manikit yung likod ng bangus. Ang sekreto nito kabayan bago nyo i-fully cook sa oven lagyan natin ng takip muna. Lutuin muna natin yung meat ng bangus bago natin siya ipinis na lutuin yung condiments na nasa taas, yung mayo tsaka yung tamarin tsaka yung salt. Ayan kabayan, medyo mainit na yung ating oven. So ayan ang ayos niya bago ko siya ipasok sa ating oven. Okay? Hello mga kabayan, habang hinihintay natin yung ating nakasalang sa oven, tayo magkwentuhan muna. I just want to share na ako on my own, nag-attend ako ng retreat last weekend. It's so beautiful that it struck me nung napakinggan, sama ko yung wife ko, napakinggan namin yung Seven Last Word, and there was this one na sinabi ng Panginoon na why have you forsaken me, right? So sa buhay natin mga kaibigan, dumarating yung punto na dumarating yung mga unos, right? Mga pagsubok na sometimes you're asking God, Lord, bakit mo ako pinabayaan? Yung para bang pinakakawawa ka na, right? Pero pag pinagnilay-nilay mo yung hirap na dinanas ng Panginoon sa cross just to save us, para makonquer niya yung death at maitawid tayo sa kabilang panig, yung tinatawag nilang heaven, ay may inspire ka dahil gasino lang yung hirap na nadadanasan natin dito sa lupa kumpara doon sa pinaghirapan niya. Sabi nga niya, if you want to follow me,
carry your own cross, right? Yun yung mga pagsubok na alam natin, sometimes di mo maisip, paano ko ba ito malalampasan? Pero mga kasama, mga kaibigan, andyan lang po si God. Just give it to Him. And I'm pretty sure, dadalhin po niya yan, siya po magbibigay sa atin ng parang makasalbado sa ating mga hinaharap na. So, tuloy lang po natin ang ating reflection during the Lenten season. Alalahanin po natin ang ginawang paghihirap ng Panginoon, pagpapasan ng krus para po sa ating lahat. With that, happy Lenten po sa inyo. At habang hinihintay natin, so, alam ko pagdating ng Sabado de Gloria, tapos yung Easter Sunday, punong-puno yung mga pasyalan dyan sa Pilipinas. Nandong mga nagsisiligo po ang karamihan, nagpupunta sa mga beaches, sa mga parks, right? Same thing here. Kami, I think we're going to go somewhere. I'm not sure, but the plan is to travel in time for the spring break of our granddaughter. So, most likely we will travel. But I'm not sure yet. Kung mangyari man yun, I'm going to share with you the areas that we are going to visit. Tapos, along the way siguro, magtitingin din ako ng yung food na makaka-attract ng interest na alam kong magkakaroon din kayo ng interest. Not necessarily Filipino food. Pwede rin namang simple American food, right? So, where you can find it, or alam ko karamihan ng mga food establishment dito sa US ay may presensya na rin sa Pilipinas. So, hindi ako sigurado kung yung i-present ko madalas nyo rin kainan dyan. But still, I'm going to share it. Ako naman simpleng bagay lang, masaya na ako. Ay hindi naman ako naghahanap ng mga mamahaling restaurant pag nag-i-stop ako sa isang biyahe. Basta importante sa akin, may raos ko yung oras. At I think I need to admit it as well. Hindi ako sanay sa mga ganong kainan. Simpleng pagkain lang po mahanap natin. So, mga kaibigan, mga kabayan, habang hinihintay natin, let's check it. Okay? Mga kabayan, tingnan nyo kung ano may tsura ng ating niluluto. Napaka gandang tingnan. Ayan, at nag-upisa ng magluto yung mayo sa taas, on top of it. Ilang minuto pa ito mga kabayan at ito ready na. Ayan mga kabayan, at luto ng ating bangus alarico. At medyo palamigin natin ng konti bago natin tikman. Kabayan, ayan po ang ating finished product, bangus alarico. Tingnan po natin ang laman at lutong-luto. Kabayan, ito na yung ating sample. Atin na po siya titikman at sana ay kasama ko kayo at ma-enjoy natin pare-pareho yung masarap na recipe inihanda ko para sa inyo.